Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakang pag-atake ng drone ang yumanig sa daungan ng Russia sa Black Sea, partikular na sa lungsod ng Novorossiysk. Ayon sa mga opisyal, naging target ng mga drone ang mga residential na lugar na nagdulot ng malaking pinsala at takot sa mga mamamayan. Ang Novorossiysk ay kilala bilang isa sa pinakamahalagang export hub ng bansa, kaya naman ang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking alarma sa seguridad ng buong rehiyon. Batay sa ulat ng lokal na pamahalaan, hindi bababa sa 6 na gusaling tirahan ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa mga bumagsak na labi ng mga drone. Bukod sa mga bahay, may isa ring komersyal na establishmento ang direktang tinamaan. Ang pinsalang ito ay nagpapakita ng lumalalang banta ng digmaan sa mga sibilyang infrastruktura na malayo sa mismong linya ng labanan sa pagitan ng dalawang bansang patuloy na nagbabakbakan. Mismong si Mayor Andrei Kravchenko ang nagkumpirma ng insidente sa pamamagitan ng kanyang opisyal na Telegram channel. Ayon sa alkalde, ang mga nasugatang residente ay agad na dinala sa mga ospital upang lapatan ng kaukulang lunas. Tiniyak din ng lokal na pamahalaan na nakahanda ang lahat ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng biglaang pag-ataking ito sa kanilang tahimik na komunidad at nagdulot ng labis na trauma. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa militar, mabilis na kumalat sa social media, partikular sa Telegram, ang mga video at larawan ng insidente. Ipinapakita sa mga hindi pa beripikadong post ang isang dambuhalang haligi ng apoy at makapal na usok na pumapailan lang mula sa isang bahagi ng Novorossiysk. Ang mga eksenang ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga netizen at residenteng nakasaksi sa pagsabog. Ang Novorossiysk ay hindi lamang isang simpleng lungsod, isa itong napakahalagang hub para sa kalakalan ng Russia kung saan idinadaan ang mga pangunahing produkto tulad ng langis at butil para i-export sa buong mundo. Ang anumang pagkaantala o pinsala sa daungang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng bansa at maging sa pandaigdigang supply ng mga kalakal na kasalukuyan ng nakararanas ng krisis. Hindi lamang ang Novorossiysk ang naging target ng mga drone sa gabing iyon. Ang Sevastopol na matatagpuan sa Crimea, isang teritoryo ng Ukraine na kasalukuyang sinasakop ng Russia, ay nakaranas din ng matinding pag-atake. Ayon sa mga ulat, naging abala ang air defense system ng Russia sa pagtatangkang harangin ang sunod-sunod na mga drone na pumasok sa kanilang airspace upang magdulot ng pinsala sa mga estratehikong lugar. Inihayag ni Sevastopol Governor Mikhail Razvozhayev na mahigit 30 drone ang matagumpay na binaril at bumagsak sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa pamamagitan ng kanyang pahayag sa Telegram, sinabi ng gobernador na naging alerto ang kanilang depensa upang pigilan ang mas malaking sakuna na maaari sanang idulot ng ganito karaming unmanned aerial vehicles na sabay-sabay na sumalakay sa kanilang himpapawid. Bagamat maraming drone ang pinabagsak, may ilang kabahayan pa rin ang naiulat na nagtamo ng bahagyang pinsala dahil sa mga naglaglagang debris mula sa himpapawid. Gayunpaman, binigyang diin ng gobernador na mapalad na walang sinumang residente ang nasugatan o nasawi sa nasabing insidente. Patuloy naman ang ginagawang paglilinis at inspeksyon ng mga awtoridad sa mga apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Habang nangyayari ang mga pag-atake sa panig ng Russia, hindi rin nakaligtas ang Ukraine sa ganti ng Moscow. Isang matinding pagsalakay ang isinagawa ng mga puwersang Ruso sa timog silangang lungsod ng Zaporizhia sa Ukraine. Ang pag-ataking ito ay nagbunga ng malaking sunog at malawakang pinsala sa isang kilalang pampublikong lugar na madalas dagsain ng mga mamamayan upang mamili at maglibang kasama ang kanilang pamilya. Ayon kay Regional Governor Ivan Fedorov, isang shopping mall sa Zaporizhia ang direktang tinamaan at nagliyab dahil sa pambobomba ng Russia. Nagpost din ang gobernador ng mga larawan ng naglalakihang apoy na lumalamon sa gusali habang sinusubukan itong apulahin ng mga bumbero. Ang insidenteng ito ay muling nagpapakita ng walang pakundangang pag-atake ng Russia sa mga sibilyang pasilidad sa gitna ng digmaan. Dahil sa pinsalang idinulot ng pag-atake sa Zaporizhia, nawalan ng supply ng kuryente ang humigit kumulang 1,200 mamimili sa lungsod. Sinabi ni Fedorov na gumagawa na ng mabilisang paraan ang mga emergency crew upang maibalik ang kuryente sa lalong madaling panahon, lalo na't napakahalaga nito para sa operasyon ng mga ospital at iba pang mahalagang serbisyo para sa mga mamamayan doon.
Nitong mga nakaraang araw, kapansin-pansin ang pag-igting ng mga pag-atake ng Moscow sa mga pasilidad ng pagkain at agrikultura ng Ukraine. Ayon sa mga analista, ang hakbang na ito ng Russia ay tila isang estratehikong tugon upang pilayin ang ekonomiya ng Ukraine na lubhang umaasa sa pag-export ng mga produktong agrikultural tulad ng trigo at mais sa iba't ibang bansang umaasa sa mga produktong ito upang mapakain ang milyon-milyong tao. Ang pinaigting na opensiba ng Russia ay sinasabing sagot sa mga naunang pag-atake ng Kyiv sa mga estratehikong infrastruktura ng enerhiya, daungan at mga logistics hub sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang palitang ito ng mga pag-atake ay nagpapakita na ang digmaan ay lumilipat na sa yugto ng pagpapahina sa kakayahang pang-ekonomiya at suportang logistikal ng bawat panig upang pilitin ang kalaban na sumuko sa labanan. Sa panig ng Ukraine, patuloy ang kanilang paggamit ng mga makabagong drone upang maabot ang mga target na malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Ang estratehiyang ito ay naglalayong bawasan ang kakayahan ng militar ng Russia na magpadala ng supply sa mga sundalo nito sa frontline, habang pinatutunayan din na kayang sakta ng Ukraine ang Russia sa sarili nitong bakuran kahit walang direktang pagpasok ng mga sundalo. Sa gitna ng patuloy na labanan, may mga diplomatikong hakbang ding nagaganap sa likod ng mga eksena. Inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagsumite ang Kiev ng mga konkretong panukala sa mga negosyador ng Estados Unidos. Ang mga panukalang ito ay naglalaman ng isang detalyadong plano na naglalayong wakasan ang digmaan sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng diplomasya at mapayapang paraan. Ang planong ito para sa kapayapaan ay ipinadala sa Washington habang patuloy na humihingi ang Ukraine ng mas malakas na suportang militar at pinansyal mula sa mga kaalyado nito sa kanluran. Umaasa si Zelensky na sa pamamagitan ng tulong ng Estados Unidos, mapipilitan ang Russia na pumasok sa isang makataruang negosasyon na rerespeto sa soberanya, integridad at kalayaan ng Ukraine bilang isang bansa. Matatandaan na ang digmaang ito ay nagsimula noong Pebrero ng taong 2022 nang ilunsad ng Russia ang isang malawakang pagsalakay sa Ukraine. Mula noon, libu-libong buhay na ang nawala, milyon-milyong tao ang lumikas, at bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian at infrastruktura ang nawasak sa itinuturing na pinakamalaking krisis sa seguridad sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pakikipag-ugnayan ng Ukraine sa Estados Unidos ay nagpapakita ng mahalagang papel ng Washington sa pagtukoy ng magiging direksyon ng sigalot na ito sa hinaharap. Habang ang ilang bansa ay nananawagan para sa agarang tigil putukan, naninindigan ng Kyiv na ang anumang kasunduan sa kapayapaan ay dapat magresulta sa ganap na pag-alis ng mga tropang Ruso sa lahat ng nasakop na teritoryo ng bansa nang walang kompromiso. Sa ngayon, ang sitwasyon sa ground ay nananatiling lubhang pabago-bago at mapanganib para sa magkabilang panig. Ang walang katapusang siklo ng mga pag-atake ng drone at kanting pambobomba ay patuloy na naglalagay sa buhay ng mga sibilyan sa malaking panganib araw-araw. Habang walang malinaw na solusyon sa diplomatikong larangan, ang militar na komprontasyon ay inaasahang magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan sa digmaang ito at sa mga pagsisikap na makamit ang kapayapaan. Mag-ingat po kayong lahat at patuloy na subaybayan ang aming mga ulat para sa pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo dito sa inyong pinagkakatiwalaang channel ng balita. Isang malaking krisis ang kasalukuyang kinakaharap ng pinakamayamang babae sa Russia matapos maging pangunahing target ng mga pag-atake ng Ukraine ang kanyang dambuhalang retail empire. Mula noong kalagitnaan ng Hulyo, sunod-sunod na drone attack ang inilunsad ng militar ng Ukraine laban sa mga bodega ng sikat na online marketplace na Wildberries na pagmamay-ari ng bilyonaryong si Tatiana Kim. Ang mga pag-ataking ito ay naganap sa iba't ibang dako ng Russia, mula sa rehiyon ng Moscow hanggang sa kabundukan ng Ural na matatagpuan libu-libong kilometro ang layo mula sa aktwal na linya ng labanan. Napakalaki ng pinsalang tinamo ng Wildberries dahil sa seryeng ito ng mga pag-atake gamit ang Unmanned Aerial Vehicles o UAVs. Ayon sa mga pagtatansya ng kumpanya, humigit kumulang 1/4 ng kabuuang lawak ng kanilang mga bodega sa buong bansa ang tuluyan ng nawasak o napinsala. Kasabay nito, ang halaga ng mga nasirang produkto at ari-arian ay umabot na sa napakalaking halagang 48 bilyong rubles o katumbas ng halos 6 na bilyong dolyar ng Estados Unidos. Mas masakit pa rito, hindi bababa sa 9 na empleyado ng kumpanya ang kumpirmadong nasawi sa mga insidente.
Ipinagtanggol naman ng pamahalaan ng Ukraine ang kanilang mga aksyon sa pagsasabing ang mga bodega ng wild berries ay hindi lamang simpleng mga pasilidad na pangkomersyo. Ayon sa Kiev, ang mga lokasyong ito ay ginagamit ng militar ng Russia para sa pag-iimbak at pamamahagi ng mga kagamitang militar, partikular na ang mga navigation system at mga piyesa para sa paggawa ng mga drone na ginagamit sa digmaan. Gayunpaman, kapwa mariing itinanggi ng pamunuan ng Wildberries at ng Kremlin ang mga paratang na ito ng Ukraine at sinabing purong sibilyan ang mga pasilidad. Dahil sa mga kaganapang ito, ang Wildberries ay biglang naging sentro ng matinding tunggalian sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nagdulot ito ng isang napakalaking hamon sa buhay at karera ni Tatiana Kim, ang kilalang reyna ng e-commerce sa Russia. Si Kim na naging simbolo ng tagumpay at modernong negosyo sa bansa ay kailangan ngayong isalba ang kanyang imperyo mula sa tuluyang pagbagsak habang ang kanyang mga pasilidad ay patuloy na pinupunterya ng mga drone halos araw-araw ayon sa mga lokal na eksperto sa komersyo. Sino nga ba si Tatiana Kim at paano niya naitatag ang pinakamalaking online retail network sa Russia? Siya ay isinilang noong taong 1975 sa lungsod ng Grozny, ang kabisera ng Republic of Chechnya. Lumaki siya sa isang pamilyang Russian na may lahing Korean kung saan ang kanyang ina ay isang guro sa elementarya at ang kanyang ama naman ay isang inhinyero. Sa kabila ng simpleng pinagmula, nagpakita si Kim ng sipag at dedikasyon sa pag-aaral na naging pundasyon ng kanyang hinaharap. Noong taong 1977 nakapagtapos si Kim sa Faculty of Foreign Languages sa Kolomna State University sa rehiyon ng Moscow. Nagsimula siya bilang isang guro ng wikang Ingles at nagturo rin bilang isang pribadong tutor upang madagdagan ang kanyang kita. Noong una, binalak niyang lumipat sa Moscow upang mag-aral ng disenyo, ngunit napilitan siyang kanselahin ito dahil sa matinding krisis sa pananalapi na tumama sa Russia noong taong 1978. Sa mga panahong iyon, inamin ni Kim na hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan ang pagnenegosyo dahil sa kakulangan niya ng sapat na kaalaman sa matematika at ekonomiya. Gayunpaman, nagbago ang lahat noong unang bahagi ng dekada 2000 nang makilala niya ang kanyang magiging asawa na si Vladislav Bakalchuk, isang IT engineer. Noong taong 2004, matapos isilang ang kaniyang unang anak, nagpa siya si Kim na itatag ang Wildberries, isang maliit na website na nagbebenta ng mga damit mula sa Europa. Sa halip na gayahin ng mga kakumpetensya na nakatuon lamang sa direktang paghahatid ng mga produkto sa bahay ng mga mamimili, nakita ni Kim ang isang malaking pagkakataon sa merkado. Nalutas niya ang pangunahing problema sa online shopping kung saan hindi masusukat o makikita ng mga mamimili ang kalidad ng damit bago magbayad. Nagtayo ang Wildberries sa mga pick-up point na may mga fitting room na nagpapahintulot sa mga customer na subukan muna ang mga damit bago tuluyang bilhin ang mga ito. Ang makabagong diskarte na ito ay mabilis na nagpatatag sa tiwala ng mga mamimili at nagbigay daan sa mabilis na pagpapalawak ng kumpanya sa labas ng Moscow. Kasabay nito, malaki ang naging pamumuhunan ni Kim sa pagtatayo ng sarili nilang mga bodega at sopistikadong sistema ng logistika. Hindi nagtagal, unti-unting lumawak ang saklaw ng Wildberries mula sa mga damit patungo sa mga kagamitang elektroniko, mga produktong pampaganda, mga gamit sa bahay at marami pang ibang kategorya ng produkto. Noong kalagitnaan ng dekada 2010, gumawa ng isa pang mahalagang hakbang ang Wildberries sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang modelo ng negosyo. Binuksan nila ang kanilang platform para sa mga panlabas na mga ngalakal at iba pang kumpanya upang magbenta ng sarili nilang mga produkto. Ang estratehiyang ito ay nagbigay daan sa Wildberries na mapalawak ang kanilang katalogo ng mga produkto sa isang iglap nang hindi kinakailangang magmay-ari o bumili ng lahat ng mga kalakal na ito. Ang pagdating ng pandemya ng COVID-19 ay nagsilbi ring malaking tulong sa paglago ng kumpanya. Dahil sa mga restriksyon sa pagbiyahe, napilitan ang mga mamamayang Russian na lumipat sa online shopping at ang Wildberries ay handang-handa na tugunan ang dambuhalang demand na ito gamit ang kanilang malawak na network ng mga bodega. Dahil dito, mabilis na lumaki ang kita ng kumpanya at opisyal na kinilala ng Forbes si Kim bilang isang bilyonaryo noong taong 2019. Ang yaman ni Tatiana Kim ay patuloy na lumago at umabot sa rurok na higit sa $13 bilyong sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at e-commerce sa buong mundo. Pagsapit ng taong 2026 sa kabila ng ilang pagbabago sa merkado, tinatayang nagmamay-ari pa rin siya ng kayamanan na nagkakahalaga ng higit sa $8 bilyong.
Ang tagumpay na ito ang nagluklok sa kaniya bilang pinakamayamang babae sa buong Russian Federation nang walang katapat. Gayunpaman, habang lumalaki ang wild berries, naging target din ito ng interes ng iba't ibang makapangyarihang grupo sa negosyo sa bansa. Isang malaking pagbabago ang naganap noong unang bahagi ng taong 2024 nang isulong ni Kim ang isang plano na pagsamahin ang wild berries sa Ross Outdoor, na isa sa pinakamalaking kumpanya ng outdoor advertising sa buong Russia. Ang planong ito ang naging mitsa ng isang matinding sigalot na yumanig sa buong kumpanya. Ang panukalang pagsasanib na ito ay agad na naging paksa ng matinding legal at personal na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Kim at ng kaniyang asawang si Vladislav Bakalchuk. Sa puntong iyon, si Kim ang nagmamay-ari ng 79% ng mga bahagi ng kumpanya, samantalang ang kaniyang asawa ay mayroon lamang 1%. Mariing tinutulan ni Bakalchuk ang pagsasanib dahil sa takot na tuluyang mawalan ng kontrol ang kanilang pamilya sa wild berries na kanilang binuo sa loob ng maraming taon. Ang hindi pagkakaunawaan sa direksyon ng kumpanya ay mabilis na nauwi sa isang mainit na digmaang pampamilya na humantong sa paglahok ng mga makapangyarihang politiko. Humingi si Bakalchuk ng tulong at proteksyon mula kay Ramzan Kadyrov, ang pinuno ng Chechnya, upang harangan ang kasunduan. Sa kabilang banda, nakuha naman ni Kim ang suporta ng ilang maimpluwensyang negosyante na may malapit na koneksyon sa Kremlin, na lalong nagpakomplika sa sitwasyon ng kumpanya sa mata ng publiko. Noong Setyembre ng taong 2024, umabot sa sukdulan ang tensyon ng tangkaing pasukin ni Bakalchuk kasamang isang grupo ng mga armadong lalaki, ang punong tanggapan ng Wildberries sa Moscow. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa isang madugong barila na kumitil sa buhay ng 2 tao at nag-iwan ng maraming sugatan. Bagamat inaresto si Bakalchuk, hindi siya formal na kinasuhan at kalaunan ay nagpasya ang korte na si Kim ang nag-iisang may-ari ng kumpanya matapos ang kanilang diborsyo. Bago ang pagsasanib, ang Wildberries ay tinatayang may halagang aabot sa 10 bilyong dolyar. Matapos makumpleto ang kontrobersyal na transaksyon, kasalukuyang hawak ni Kim ang 65% ng mga bahagi ng bagong pinagsamang kumpanya, habang ang natitirang 35% naman ay napunta sa pamamahala ng Ross Outdoor. Sa kabila ng mga kaguluhan sa pamamahala, nagpatuloy ang operasyon ng kumpanya bilang pangunahing puwersa sa ekonomiya ng bansa. Lalong naging mahalaga ang papel ng wild berries sa domestic market ng Russia matapos ang pag-alis ng maraming kilalang tatak mula sa kanluran dahil sa digmaan sa Ukraine. Sa kasalukuyan, higit sa 79 na milyong mamamayang Russian ang gumagamit ng kanilang platform 1-1. Mayroon silang halos 75,000 pick-up point na nakakalat sa buong bansa, mula sa malalaking lungsod hanggang sa malalayong lalawigan, na nagsisilbing kabuhayan para sa daan-daang libong nagbebenta. Ngunit ang tagumpay na ito ay patuloy na binabagabag ng mga pag-atake ng Ukraine, tulad ng naganap noong gabi ng ika-10 ng Agosto sa rehiyon ng Voronezh, na nagdulot muli ng malaking pinsala sa kanilang bodega. Tinawag ni Kim ang mga aksyon ng Ukraine bilang isang anyo ng terorismo na naglalayong maghasik ng takot at kawalan ng katatagan sa mga mamamayan. Binigyang diin niya na ang kanilang ibinebenta ay mga ordinaryong produkto lamang na katulad ng matatagpuan sa Amazon o Alibaba. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Kremlin sa wild berries upang talakayin ang mga posibleng tulong pinansyal at mga hakbang sa seguridad para sa kumpanya. Ayon sa mga ulat, ang malalaking bangko ng estado tulad ng Sberbank at VTB ay inaasahang magbibigay ng mga hakbang upang maibsan ang pasanin sa utang ng kumpanya. Mananatili ang wild berries bilang isang mahalagang haligi ng ekonomiya ng Russia habang patuloy nitong nilalabanan ang mga banta ng digmaan at panloob na krisis. Maraming salamat sa inyong pagtutok.